VP Sara ipapa-aresto? Naku napakalaking gulo to pag ginawa nyo to kay VP Sara. Video ni Sandro Marcos at ni Romualdez kumakalat sa social media. May napanood ako ditong video, VP Sara ipapa-aresto na daw. At dito may kumakalat na video si Sandro Marcos at si Tambaluslus na parang nagkakadedmahan. Ano kayang video to? Parang ano na ata, parang nagkakagirian na tong dalawang panig na to. Eh nako, delikado to ha. Oo. At eto, no, yung pilit na ang pamimigay ng pera ni VP Sara. Attorney Powa ni Real Toxicong Adyong. Naku po. Na Real Tox. Ano naman kahibangan tong ano? Ano naman kahibangan tong ipapa-aresto daw itong si ano, itong si VP Sara. So bago yun, dito muna tayo sa pang-real talk ni Attorney Powa ni Real Talk si Kong Adyong. Yan, buti nga sa inyo. Puro kasi pa-epal eh. So ito, panoorin natin. Kahit anong pilit niyong pamimiga, hindi nyo mapapabagsak si VP Sara. Isa na namang kongresista ang di umano'y hindi nagtagumpay na siraan at makakuha ng ilang mga impormasyong ikababagsak raw ng Vice President na si Sara Duterte matapos patotohanan ng former spokesperson ni VP Sara na si Attorney Michael Powa na walang ginawang mali si VP Sara patungkol sa mga aligasyon sa kanya at di umano'y pagbibigay ng cash incentives sa mga empleyado ng Office of the Vice President. Sinupalpal ng katotohanan ng former spokesperson ng OVP na si Attorney Michael Powa ang Lanao del Sur 1st District Representative na si Adjong Zia Alonto kung saan tila pinagpipilitan di umano na imposibleng hindi raw alam ni Attorney Powa ang lahat ng mga di umano'y akusasyon kay VP Sara na tila namimigay raw ito ng mga envelopes sa empleyado ng So pinaniwalaan nyo yun? Pinaniwalaan nila yung ano na yun? Pinaniwalaan nila yung dun sa matanda, yung sa envelope na yun? Ang galing din ni Kong Adyong eh, no? Grabe, no? Hindi, ganyan kababaw ang committee. No, kaya nga si PRRD tinatamad na humarap sa mga yan kasi nga ano eh, parang magiging useless lang yung ano eh, parang useless lang yung ganap eh. Parang ano yun, tipong biro mo, pati yung sinabi ng matanda na binigyan ako ni Vice President Sara ng ano, ng envelope na may pera. So kapag binigyan ka pala, ano na yun? Pag binigyan ka, tawag dito eh, maniniwala ka. Pag sinabing, halimbawa ako, pumunta ako ng ano, ng komite, sasabihin ko na, oy, binigyan ako ni Sara ng 20 pesos. Apakakuripot niya, 20 pesos binigyan ako. Maniniwala agad kayo doon? Gago! Diba, parang nakakabobo lang itong mga to. Okay, tuloy. Office of the Vice President na hindi raw dapat ginagawa ng isang opisyales ng pamahalaan. Sa nasabing public hearing ng Committee on Good Government, matapang na sinagot ni Attorney Michael Powa ang mga akusasyon at tila hindi kapani-paniwalang revelasyon na ang isang vice-presidente ay namimigay ng mga pera sa mga empleyado ng kanyang opisina. Dahil bilang siya ang spokesperson at chief of staff ni VP Sara, wala raw siyang matandaan na nagbigay ang vice-presidente sa ilang mga USEC at tila accounting officer ng OVP ng cash incentive di tulad ng mga tila ipinalalabas raw sa House of Representatives. Dahil siya ang isa sa mga pinakamataas na opisyales ng Office of the Vice President, dapat raw ay alam niya ito at dadaan sa kanya. Kaya't hindi raw kapani-paniwala ang ilang mga testimonya ng mga di umano'y umamin raw na nakatanggap ng envelope mula mismo sa Vice Presidente. Ito na lang eh, sino yung hindi ka panipaniwala? Etong si attorney? O yung matandang babae? Ano posible naman na hindi ka pa, yun ang hindi ka panipaniwala. Dahil, tawag dito, dahil nagsalita lang yun na wala namang pinakitang ebidensya. Samantalang to, attorney to, no? Na kailangan na talagang masasabi mong katiwala at kapanipaniwala ang mga sinasabi. Kaysa naman doon sa matandang yun. Ay, naku po.
kahit ipagpilitan raw ng ilang mga mambabatas na idepensa mismo ni Attorney Michael Poa ang lahat ng ito, tila hindi raw siya magsisinungaling para lamang akusahan ang Vice Presidente at tila kumpirmahing may katotohanan ang pamimigay nito ng pera. Ayun. Dahil totoo lamang raw ang kanyang sinasabi at kahit kailan, hindi raw siya nagsinungaling sa nasabing committee hearing. Pakinggan ang matapang na pahayag. Yung mahirap no, kapag nasa committee hearing ka, pag hindi nakuha ng mga congressman yung gusto nilang malaman sa'yo, sinungaling ka na agad sa kanila. Oo, ganun kalupit tong mga to eh. Pag hindi nila napatunayan yung, halimbawa, tinatanong kanila, totoo ba na namimigay ng pera si Vice President Sara Duterte? Pag hindi nila nagustuhan yung sagot mo, sasabihin sinungaling ka na agad. Grabe no, dinaig pa ang husgado nitong mga to. Ng former spokesperson ng Office of the Vice President na si Attorney Michael Poa. Hindi ito, alam ko naman na napanood nyo na yan, no? So panoorin nyo na lang yan dyan sa mga video dyan. So dito ito yung nabubuisit ako. Isa po ito sa kinakabusitan ko, sabi ko, matapos ang balitang ipapa-aresto na si VP Sara. Ha? Nagpapatawa ba kayo? Si VP Sara ipapa-aresto? Si Vice President ipapa-aresto ng isang congressman? Anong klaseng ano to ngayon? Anong klaseng katarantaduhan to? O parang isang malaking ano naman yun, isang malaking kalokohan naman na yun. No? Hindi kahit ako, di ako papaburdo. Papaano mo yung tawag dito? Papa-aresto mo si VP Sara? Sino ka? Anak ng teting kung sa buto 32 million na tao ang bumoto dyan. Tapos ikaw na congressman, papa-aresto mo? Katarantaduhan naman niya. Okay, panoorin natin to. Matapos sabing ipapa-aresto di umano ang lahat ng sangkot sa mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte, maging ang ikalawang pangulo ng bansa, Batangas Representative Jinky Luistro, halos kamuhian ng maraming Pilipino. Hindi nagustuhan, hindi lamang ng maraming netizens online, kundi lalo na ng mga Bisaya at taga Mindanao ang naging remarks ng Batangas Representative Jinky Luistro kay Vice President Sara Duterte patungkol sa tila mga kasong isasamparaw sa mga opisyales ng Office of the Vice President maging sa mga dating opisyales ng Department of Education nung ito pa ang kalihim ng DepEd. Sa nasabing public hearing ng Committee on Good Government ng House of Representatives, tila hindi makapaniwala ang maraming netizen na nangunguna pa raw ang mga mambabatas kesa sa final audit ng Commission on Audit. Ano, totoo naman yun. Mas bakit ano nga, ito nga mahirap din eh. Mas parang pinapakailaman na talaga nila eh. Parang ano no, grabe na yun no. First time in history sa Pilipinas na may ganitong mga congressman. Hindi sa totoo lang ha, walang halong biro. Naku po. Patungkol sa mga documents na ipinasa ng OVP at ng DepEd patungkol sa confidential fund na pilit ini-issue kay VP Sara. Sa nasabing pagpupulong, binatikos ng maraming netizen ang tila napaka-obsessive na tanong ng DMNA Batangas Representative na si Jinky Luistro na tila halos Talagang matatawag na obsessive yan kasi ayan nga ang tinaguri ang tinaguri ang 2.1, 2.2 na Dilima. Yan ang bagong version di umano ni Dilima. Ay naku po, tuloy. di pagsalitain ang mga resource person at sunod-sunod ang birada para lamang siya di umano ang kapanipaniwala. Ilang mga well-known veteran lawyer na ang nakapansin sa di umano'y napaka-interrogating na tanong ng Batangas Representative na tila bawal raw mahalos mag-explain at dapat lang raw sumagot ng yes or no ang mga resource person. Lupit. Sabi Sabi ko nga sa inyo parang korte na ho ang ginagawa ng mga congressman. Para na silang korte na alam mo yun yung tipong kailangan pag may tinanong sila, kailangan sagutin mo agad yun. At kailangan tutugma dun sa kagustuhan nilang tanong, sa kagustuhan nilang sagot. Ganyang kalapit sila ngayon.
Ay, nako. Pulong, tila pinanindigan ng ilang mga mambabatas, lalo na ng Batangas representative na si Jinky Luistro na dapat raw kasuhan ng malversation ang ilan sa mga opisyal ng OVP, tila maging ang vice-presidente raw na si Sara Duterte. Nag-trending din sa social media ang tila balitang ipaaresto raw ang vice-presidente matapos ang tila hindi raw kapanipaniwalang sinabi ng ilang mga opisyalis ng OVP patungkol sa paggamit nito ng confidential fund. Wait lang. Eto, sige. Bigyan natin to ng magandang pabor tong mga inayupak na to. Kung papakasuhan nyo si BP Sara dahil lang sa hindi niya, sige, sabihin na natin na hindi napatunayang man, kung mapatunayang mang hindi nagamit sa ganung paraan yung pera na yun. Eh di ba dapat ganun din kila Martin Romualdez? Kila Marcos, di ba dapat ganun din gawin? O katulad niyan, yung budget sa mas dihamak na mas malaki yun. Budget sa flood control, 1.4 billion pesos yun. O 1.4 billion pesos yun kada araw-araw. Eh paano na lang kung mapatunayang hindi naman pala napupunta sa mga flood control yan? Dahil baha ng baha dito sa buong Pilipinas ngayon. Konting ihilang ng kalangitan, baha na. O yung 500 billion pesos ni Tamba. O asan na rin yun? O, yun dapat talagang pwede mong aparesto. Dahil bilyonis na yun. Yung kay BP Sara, 100. Ako po, napakaliit. Napakasisiw sa budget nila Martin Romualdez. Ngunit ilang mga veteran lawyer ang nanindigan na posibleng wala lang daw talagang makitang mali ang ilang mga mambabatas sa opisina. Kaya ito, kapag ginawa nyo kay BP Sara yun, naipa-arresto nyo si BP Sara, naku po, laking gulo niyan. Malaking gulo yan. Baka kagaya ng sinasabi ko, baka dyan magsimula ang people's power. Baka yung Mindanao na nananahimik biglang bumaba dito sa Luzon yan. Yan ang ingatan nyo. Oo, pag nagkataon kasi pag ang Mindanao bumaba dito sa Luzon at para ma-impeach yung si Marcos, kabahan na kayo, susunod na ang Visayas at dyan, pati mga taga Luzon. Totoo yan. Ako nagwa-warning lang naman ako. No? Warning lang tayo, hanggang warning lang tayo. Oh, pero posibleng mangyari pag sinagad nyo ang taong bayan, ipa-aresto si BP Sara, paktay kayo dyan. Ni Vice President Sara Duterte kaya't gagawin ng lahat para magmukhang sila ang tama kahit talaga namang sila tunay na hindi kapani-paniwala. Narito at panoorin ang controversial ang mga buhay. The public official took, appropriated, misappropriated, or consented, or through abandonment or negligence, permitted another person to take them. For the information Dilimang-dilima yung galawan, no? of the public, ang malversation po can be done intentionally. We call it dolo, which is with criminal intent. And Kung panoorin, nainis ako dito sa mga yung lumalabas na yan, sa mga hinayupak na to. Dito tayo, panoorin natin. Ito. Ano to? Hidwaan, Tamba versus Lisa at Sandro. Confirm. Nagdedmahan ang magtsuhin, sabi ng one eksperto, huwag pabudol. Kasi ewan ko lang pero ngayon viral kasi sa Facebook tong video ni Martin Romualdez at ni Sandro Marcos. Ewan ko kung ano ibig sabihin nila dyan sa dito sa video na to. Hindi ko alam kung anong nyo rito. Pero panoorin nga natin, viral to. Kala ko nga may scandal tong dalawa. Kapansin-pansin sa video na ito na si Speaker Martin Romualdez at Sandro Marcos ay nagdedmahan. Hindi nagkamayan o nag-usap man lang ang dalawa magkaiba sa kinikilos nila noon kapag nagkikita ang magtiyuhin. Dito halatang itinatago ni Sandro Marcos ang kanyang kamay sa kanyang likuran. At kahit na nagkaharap ay hindi sila nag-usap bagkus itinuon ang kanilang mga atensyon sa ibang mambabatas. Ito na ba ang palatandaan na totoo ang mga naunang lumabas na balita na may namumuong sigalot sa Marcos at Romualdez? Di alam nyo, yung mga ganito, magbigay tayo ng magandang opinion dito sa ganito. Alam niyo yung mga pamilya na alam naman natin na mga may hindi kaaya-ayang pag-uugali. Normal sa kanila yan Normal yan yung hindi magpansinan, hindi magkibuan, laging magkaaway. Normal sa kanila yan. Sa atin lang naman mahihirap yung alam niyo mas malawak ang pangunawa ng mga mahihirap kaysa sa mga mayayaman. Itong dalawang to parehas mataas ang tingin sa sarili ng mga
yung Marcos, tas Romualdez, naku po. Pare-parehas mataas ang tingin sa sarili niyan, kaya malamang sa malamang, walang magpapatalo dyan. Kung halimbawa man totoo tong video na to, na nagkakaroon sila ng hidwaan, hindi na parang big deal sa atin yun. Kahit nga mabalitaan natin magbarilan sila, tayo pakialam eh. Sama mo, Jay, sama mo. Jay, sama mo naman, wala kang puso. Oo, wala kang puso. Okay, tuloy natin. Habang sinusuri ang mga ambisyon ni Romualdez, naramdaman ng mga tao ang isang nagbabantang palabas sa politika. Ang impluwensya ni Romualdez sa Kongreso, ang kanyang pagtulak para sa pagbabago ng charter, at ang kanyang mga alingaw na magtatag ng parliamentary system ay nagmumungkahi ng isang kalkuladong disenyo para sa higit na kapangyarihan. Ngunit ang publiko, na dating masigasig tungkol sa pangako ng pagkakaisa, ngayon ay tila lalong nag-aalinlangan na makita ang mga dynastic na kapangyarihang ito na haharap sa isa't isa. Ang mga aksyon ng unang ginang ay maaaring magpakita ng kanyang kamalayan na ang pampulitikang tanawin, kung hindi mapipigilan, ay maaaring humantong sa kaguluhan sa halip na pagsasama-sama. Sakaling tumindi ang dibisyong ito, maaaring masaksihan ng sambayan ng Pilipino ang isang epic showdown sa pagitan ng dalawang matataas na pagkatao. Ito, may sasabihin ako sa iyo. Ito, papaalala ko lang sa inyo. Nung panahon ni Marcos Sr., wala namang ibang sumira sa kay Marcos Sr. kundi yung tatay ni Romualdez. Siguro dahil sa nakikita siguro ni Sandro na napapahamak yung tatay niya dahil dito sa pinagagawa ni Martin Romualdez, kaya medyo siguro baka nagtatampo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!